Mabilisang explanation lang. First of all, pinangalanan natin yung variable natin as product 1. And yung input is para makapag-input yung user, and dito naman sa loob nito is yung text para malaman ng user na pwede siyang mag-input. So, nakalagay dito is enter your first product. Sa quantity, gumamit tayo ng int kasi number yung kailangan natin. And sa price naman, gumamit tayo ng float kasi kailangan ng decimal. So, same dito. Pangalawa, pangatlo, pareho lang sa nauna. And dito naman tayo sa may total. Para makuha yung total 1, gumamit tayo ng price 1 para as a price, and yung quantity, ipagmumultiply yon ng total para total talaga siya. Ganon din dito sa total 2 and total 3. And yung grand total naman is pinag-plus yung total 1, 2, and 3 para makuha yung kabuuan. And dito na sa print. Ito naman yung dito magdi-display yung quantity na nilagay natin. Tapos dito naman kung anong product siya, kinocall niya to. Ito, kinocall niya yung mga yan. And dito gumamit tayo ng 0.2f kasi kailangan natin ng dalawang decimal. And ganun din sa total and sa grand total. Run natin siya. First product, banana, 10 pesos. Ay, hindi, 10 quantity and 10 pesos each. Apple, 12 pesos. Grapes, 5 pesos each. And 5 quantity and 5 pesos each. So, lumabas na dito yung total natin. Ito, card summary, kasi naglagay tayo dito ng card summary. Gumamit tayo ng print para mag-display yung name. So, quantity niya, name ng product, yung price individually. And dahil bumili tayo ng 10, 10 times 10 is 100, 60, 25. Grand total of 185. So, dito naman sa pangatlo, ganun din, pinangalanan natin yung mga variable. Naglagay tayo ng input, text, para walang tiyan. Gumamit ulit tayo ng float, input, and yung text ulit. Sa average naman, dito nagkaroon tayo ng bago. Naglagay tayo ng division kasi average nga yung kinukuha. So, dito naman is yung student report and ID. Gumamit tayo ng ID dito para ma-call natin yung variable name. Name, ito, kinol niya. Pareho lang doon. And pwede tayong gumamit ng more than one. Dito gumamit tayo ng 3 para 3 yung mag-display na grades. And yung average, naglagay naman tayo dito is 0.1f kasi isang decimal lang yung kailangan natin. Hindi nag-work kanina sa online GDB, kaya dito muna tayo sa Python. Nag-input na ako dito, ina-ask yung student ID ko, full name, section, first grade, second grade, and third grade. And then, yung student report natin and ID, summary niya. And makikita natin na isang decimal lang yung ginamit. Lumabas kasi naka 0.1f lang yan. And dito naman makikita natin, pareho lang sa una at pangalawa. Naglagay tayo ng variable name, salary, OT hours, and pareho lang din naglagay ng input, float, int. And ang naiba dito is naglagay na tayo ng initial value ng variable natin. Kada gagamitin yung OT rate, meron na siyang set value na 150. So, for example, dito sa OT hours, nag-enter si user ng 10. And yung OT hours na yon, i-multiply kay OT rate. 150 times 10. Ayun yung magiging kakalabasan niya. Para sa gross salary naman, yung logic ng gross salary is
yung salary plus overtime pay. And para makuha yung tax, dahil meron tayong 12% tax, nilagay natin is 0.12. And yung net salary naman, para makuha, gumamit tayo ng gross salary minus tax. And katulad ulit ng summary report, ito yung sa naging summary niya, naka 2F naman siya. Madali na lang siyang intindihin kasi pareho lang naman ng nauna at pangalawa itong ginagawa nating pangatlo. Lagay natin yung mga kailangan. So, ayun lang. Automatic niyang kinuha yung mga to. Hello. So, ngayon, sa panibagong code, madali lang to. Makinig lang kayo. Ang nabago sa code na to is gumagamit naman tayo ngayon ng if and else. Ang if ginagamit natin para sa conditional statement. Kailangan natin ng if para malaman natin kung true ba yung condition na nilagay natin. So, dito, hinahanap natin yung leap year. Paano nga ba natin makukuha yung leap year? Sabi sa code, ang leap year is divisible by 4 and not divisible by 100. Ganun lang kadali. O kaya, leap year is divisible by 400. Kapag na-meet niya yung condition na to, 0 yung lumabas sa code na nilagay natin, ibig sabihin leap year siya. Else, kapag hindi na-meet yung condition, not a leap year. So, let's run it. Maglagay tayo ng year. For example, 2025. Leap year ba ang 2025? No, hindi siya leap year. Ulitin natin. 2026. Hindi rin siya leap year. Hindi rin. So, ayun. Leap year na siya kasi itong 2028 is divisible by 4 but not divisible by 100. And na-meet niya yung condition na yun, kaya it's true. Leap year. Hello. So, ito naman is the last of part 2. Dito, sa code na to, makikita natin, kailangan natin gumawa ng triangle. Naglagay tayo ng tatlong side kung saan pwede ka mag-input para sa tatlong side ng triangle. Sabi sa code, if side 1 plus side 2 is greater than is lesser than or equal to side 3, or side 1 plus side 3 is less than or equal to side 2, or side 2 plus side 3 is less than or equal to side 1, hindi siya valid triangle. Paano nga ba natin makukuha yung valid triangle? Ang valid triangle, kailangan yung side 1 at side 2 mas malaki kay side 3, or yung side 1 at side 3 is mas malaki kaysa sa side 2. So, pareho din dito, side 2 and side 3, kailangan mas malaki siya kay side 1. Else, dahil nga hindi to valid, and kapag valid naman, may tatlong lalabas. May tatlong outcome na pwede sa kanya. Sa unang pyramid is the equilateral, equal yung tatlo na number, kagaya nito. Sa pangalawa naman, side 1 and side 2 should be equal, or side 1, side 3, or side 2 and side 3. Kapag daw merong dalawang number na equal, tapos iba yung sa pangatlo, isosceles naman siya. Or else, scalene. And sa example na to, gumamit ako ng 5 and 4. Meaning, mas mataas siya, mas malaki, kaysa kay side 3 na 8, kaya scalene siya.
So, try naman natin yung equilateral. 5, 5, 5. Dahil same siya, meaning equilateral yung lumabas. Ito naman, side 1, 7, 7, and 8. Valid triangle siya, so isosceles siya. So, let's check naman yung invalid triangle. Pag naglagay tayo dito ng 1, 2, 3. So, not a valid triangle.